Good evening sa inyo mga minamahal na kapatid, syempre. Okay? Okay, at syempre magandang gabi din sa ating mga online viewers. At ang goal naman ng ating pagba-Bible study, puro kung makikita nyo sa aking Facebook account, YouTube, TikTok, meron na, kompleto tayo dyan. Nang sa ganon, ang tao ngayon nasa social media na lahat eh. No? Habang nasimba, ang tao nakatingin sa Facebook, di ba? Sa Reels, ang tao nandun na lahat. At maraming tao naghahanap ng kasiyahan. Pero pag nabuhay sa kanila o nakita nila na may mas maganda pala ang mensahe ng Panginoon, nagkakaroon sila ng pag-asa. So marami akong mga nakita na mga nagtestimony, mga ginamit ng Panginoon ng social media at ngayon ay mga nabago ang buhay nila. Kasi yung limited kasi yung ganito yung limitado lang, ilan lang kayo yung makakausap. Pero pagdating sa social media, halos madami kang nare-reach. At least, napapakinggan nila o kumakalat yung Word of God. No? Kumakalat ang Word of God. At maraming mga tao ang nagkakaroon ng goal, ng pag-asa sa buhay. No? So, yun, magandang gabi po sa inyong lahat. At ang topic po natin ngayon, ang kahalagahan at benepisyo ng prayer. At alam ko naman, lahat tayo ay marunong ng magdasal, mag-pray. At itong ituturo ko ngayon ay napaka-basic na basic po sa bawat isa sa atin. At sa iba naman, syempre, yung iba hindi pa nagsisimulang mag-pray. At ito'y napaka-basic na dapat gawin ng isang mga mananampalataya at nating mga Kristiyano. Subalit tayong mga matatagal ng mga Kristiyano, ay para bang ang prayer ay parang na lang ba? Normal, no? Normal na lang, na kapag halimbawa inutusan ka ng ating pastor na mag-pray, alam mo na agad yung ibubuka ng iyong bibig. Pero yung sa ibang mga nagsisimula, naku, hirap na hirap pa. At yung iba naiiyak pa habang nagsisimula silang mag-pray. So sa ating matatagal na, madali na para sa atin at parang nagiging normal lang. Ngayon, balikan uli natin, gaano ba kahalaga to? No? Gaano ba kahalaga at ano yung benepisyo na maitutulong sa atin lagi ng prayer? Yun naman yung mahalaga Ang good news, mahalaga tapos may benefits. Yun ang kagandahan. Sabi dito, ang pananalangin ay isang makapangyarihang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. O biruin nyo yun, ang words na ginamit, no? Powerful. Ibig sabihin, makapangyarihang paraan. Paano naging makapangyarihan? Ay biruin mo yun. Kakausapin mo yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. O di ba? Yung nung nakaraan niyang linggo, ang kapatid ko napatawag ni Governor Governor Bilma. Nung gabi pa lang nakausap ko na. Tol, ako yan kasama doon sa awardan doon sa Kapitolyo. Ano gang gagawin ko? Ano gang susuotin ko? Naghahanda na. Kinakabahan na. Haharap lang yun doon. O biruin mo yun. Haharap lang siya doon sa pinakamataas na katungkulan sa buong probinsya. Excited na siya doon. Diba? Lalo pa kaya kung ang Diyos ang ating kakausapin at kakaharapin. Tama? No? Gaano kaya ka-excited tayo ngayon na mag-pray? Yung bang sinasabi mo sa sarili mo na, mamaya, doon sa asawa mo, mamaya mahal, kakausapin ko muna si Lord. No? Yung excited, yung excited ka, nakakausapin mo yung Diyos. Pero kadalasan, nagiging normal na lang sa atin. Tama? Kasi nga, parang tingin mo, nawawala na yung, parang parang inutusan ka lang, pero hindi mo alam, ang kakausapin mo ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Yun ang paraan, ibig sabihin, yun ang paraan ng pakipag-usap sa Diyos. Very powerful. At ito ay malaking kahalagahan sa buhay ng isang Kristiyano. Mga kapatid, huwag natin kaliligtaan lagi talaga mag-pray. Sa gitna ng mga problema, pagsubok, prayer po ang ating nagiging sandigan. Bakit napakahalaga ng prayer? Yan. Bakit ba ito mahalaga? So ito po ang sabi. Pagkakataon mo na ito para makipag-usap sa Panginoon. Opportunity ito, mga kapatid. No? Sabi nga lagi doon sa mga business namin, itong business opportunity. Ganun lagi. Doon sa mga business, ibig sabihin, oportunidad.
Pag hindi mo to tinanggap, aba, iba ang kukuha. Parang ganun lagi ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, ang pakikipag-usap sa Diyos, oportunidad pala. Na pagkakataon mo na ito para makausap si Lord. Ang sabi dito, pag ikaw ay nagpe-pray, para maipahayag mo yung iyong mga saloobin at humihingi ka ng gabay at tulong. Ang sabi sa Pilipos 4:6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip sa pamamagitan ng panalangin at pagdarasal na may pasasalamat ay ipagbadya ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. So ang sabi dito, yung pagpipray mo, sa pagpipray mo lahat ng saloobin. Maraming mga problema sa buhay, yung mga hinanakit, di ba? Na minsan hindi mo na masabi sa kapwa, no? Hindi mo na masabi sa kaibigan o sa mga kapatiran, kinikimkim mo na lang, di ba? Mga kinikimkim na lang natin. At sinasabi natin, bahala na si Lord. O, totoo po yun. Ibigay ang saloobin. Bakit? Kasi kadalasan pag sa iba tayo nagsabi, na lalo na pag balag sa problema or kahinaan, minsan nalalaman pa ng iba. Tama? Pero pag sa Diyos, ito maganda. Tinutulungan tayo. Tapos, sabi dito, humihingi ng gabay at tulong. So, huwag po tayo na mag-atubili, no? Na humingi ng tulong at gabay sa Panginoon. So, bakit gabay? Kasi ang ating buhay ay, kumbagay, hindi natin alam kung walang katiyakan kung buhay bukas o hindi. Bakit? Kasi ang kamatayan ay dumarating nang hindi mo alam. Diba? Kay babata, nawawala. May kaibigan nga ako, kay yaman-yaman, no? At the age of 33 years old, kinuha ni Lord. Grabe ano? So, ibig sabihin, walang katiyakan. Kaya laging humihingi tayo ng gabay sa Panginoon at tulong sa pamamagitan ng prayer. Tama po? Yan. Okay, ano pang sunod? Pangalawa, pinapalakas nito ang ating mga pananampalataya. Ano? Yung faith po natin sa Panginoon. Pinapalakas. So, pag dumarating yung problema, pagsubok, pag hindi ka malakas, yung faith mo, ano mangyayari? Bilang mga Kristiyano, bumibigay, bumibitaw, nawawala ng pag-asa. Mahina kasi. Ang sabi nga ng Biblia, Lucas 1:37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos. Pag malakas ang faith mo sa Panginoon, ito lagi yung masasabi mo. Wala kang pera, wala kang pangailangan sa buhay, daming kakulungan, no? Lalo na sa mga may nag-aaral na mga college, no? Daming mga finances, lalo na sa mga may hulugan, no? Dami. Pero pag malakas ang pananampalataya mo sa Diyos, ito yung memory verse mo. Ano? Sapagkat walang bagay, no? Walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Pero pag mahina, naku, manlulumo ka na. Pag mga pangailangan ka, utang dito, utang doon. Tapal dito, tapal doon. Yun ang mangyayari. Hanggang bandang huli, naku, na-depress ka na. Bakit nga? Kasi, humina yung pananampalataya. Ang sabi dito, ang panalangin ay nakakatulong sa atin upang palakasin ang ating pananampalataya sa Diyos at sa kanyang mga plano para sa atin. Nakakatulong po yung prayer. So, nasubukan nyo na ba na nagdesisyon kayo sa buhay na hindi kayo nag-pray? Tapos pagdating ng dulo, bigo. Diba? At nakapanglolo mo, no? Sa buhay po namin, gano'n, no? Minsan may padalos-dalos din po kaming desisyon pagdating sa business. Marami po kaming mga pinagdesisyonan na biglaan. Pero pagdating ng dulo, parang nalulumo kami mag-asawa. Parang ano nangyari sa pera natin? Naglahong parang bula. Bakit? Hindi kasi pinag-pray muna yung isang desisyon. Pero ang maganda, dahil malakas yung ating faith, dahil meron tayong memory verse na walang imposible sa Diyos, nakakabawi tayo. Ay paano kung halimbawa marami mga tao na kagaya mo, ayan, nasa online, nakagaya mo na mahina ang pananampalataya, walang nagpapalakas, o edi ano mangyayari? Wala, depressed, di ba? Kaya marami tayong mga kakilala, mga kaibigan na mga parabang matatagpuan natin sa inuman, barkadahan, sa kadahilanan na naghahanap sila doon ng kaaliwan sa kanilang mga problema. Hindi nila maharap-harap. Bakit nga? Kasi nga, ito ang kinalimutan nila. Hindi pinalakas yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pero pag malakas ka, ang memory verse mo, walang imposible sa Diyos. Pag may problema,
Lord, makakalampas po kami dito. Walang imposible sa iyo. Walang pan-tuition, walang pambaon ng mga anak. Lord, walang imposible sa iyo. No? Walang panghulog sa sasakyan, bahay. Lord, walang imposible sa iyo. Tama? Yun yung maganda sa Panginoon. Pag ikaw ay may Diyos, no? Yun ang kagandahan sa Kanya. Pang-tatlo, sa pananalangin, tayo ay nakakahingi ng gabay at tulong. So, yun pala yung kanina. Sabi dito, sa awit 25:5, iyong gabayan mo ako sa iyong katotohanan at turuan mo ako. Sa panahon ni David, sobrang dami ng mga challenges sa buhay ni David. Noong mga panahon na yon. Mula nung napatay niya si Goliath, sunod-sunod na yon, dami niyang kinaharap na mga hamon. Pero ang maganda, sa kabila ng hamon ng buhay, sa kabila ng mga digmaan, pananakop niya sa mga kaharian ng araw, ginabayan siya ng Panginoon. Kasi yan ang prayer niya, Lord, lagi mo po akong gabayan. At alam mo, lahat ng mga nasakop o mga kaharian na nasakop ni David, lahat nagtagumpay. Bakit? Ginabayan po ng Panginoon. Kaya yung buhay po natin talaga, ano man yung mga sasakupin natin sa buhay, ano yung sasakupin? Pagtatagumpayan o kaya mga plano sa buhay, wag mong iwan ng Panginoon. Lagi kang mag-pray. Lord, ito pong lakad ko sa aking trabaho, bahala na po kayo. Gabayan niyo po ako, di ba? Ito pong aking pagpapalaki sa aking mga anak, hindi ko alam. Wala akong katulong, ako lang, pero ikaw ang katulong ko, bahala ka na, Lord. Ganon. Kasi bakit? Si David, nangyari sa buhay niya. Nung araw, dugo at buhay ang labanan, mga kapatid. Dugo at buhay noon. Pero ginabayan ng Panginoon. Ano pa kaya ngayon, di ba? Na wala na tayong sasakuping mga digmaan. Wala na. Ang sasakupin lang nating digmaan, yung ating mga sarili, yung ating mga kahinaan na ating pagtatagumpayan. Ang good news, ang sinasabi lagi ni David ng mga panahon na yon, lagi mo akong gabayan. Lagi mo akong turuan, no? Sa kanyang mga salita. Yan, sabi dito, sa pamamagitan ng panalangin, humihingi tayo ng gabay at tulong mula sa Diyos at sa panahon ng kaguluhan, kawalan ng katiyakan. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, yung buhay natin, hindi nga tiyak, ang sabi ko kanina, hindi nga tiyak. Walang kasiguraduhan, no? Marami itong challenges. Pero sa tuwing ikaw ay nagpe-pray, nananalangin ka sa Panginoon, nako, ito ang good news. Ginagabayan ka ng Panginoon sa landas ng ating buhay, no? 'Di ba? Sabi ni David, dumaan man ako sa libis ng kamatayan, ang Diyos yung ating gabay, 'di ba? Sabi nga doon sa video ko noong nakaraan, reels yun sa video ko na yon. Hinahawakan tayo ng ating Panginoon. 'Di ba? Yun ang kagandahan. Hinahawakan tayo ng Panginoon, no? Kaya paghawak ka ng Panginoon, hindi kanya ilalaglag. Hindi kanya bibitawan. Yun ang maganda sa Panginoon. Sabi nga nung kanta, hawak kamay, no? Di kita iiwan sa paglalakbay. Di ba? Yun ang sinasabi ng Diyos sa atin. Hawak tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan sa ating paglalakbay sa buhay. Tama? Amen? Palakpakan natin si Lord sa kanyang kabutihan sa buhay po natin, no? Na talagang ibang klase ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na, syempre, nananalangin. Tumatawag. Paano kung hindi ka tumatawag? Naku, sayang yung pagkakataon na hindi ka tumatawag sa Panginoon. Ang panalangin ay isang agwat lang siya ng bukang bibig po natin. Ano? Yun lang. Yun lang ang lapit ng Diyos sa buhay natin. Pang-apat, sa pananalangin natin na ipapahayag ang ating pasasalamat. Ayan. Ang sabi dito, sa awit 107, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. So, ang maganda, pag tayo nagpe-pray, yung papasalamat natin. Lagi natin, Lord, salamat sa iyong kabutihan sa buhay natin, no? Nasa buong isang linggong ito, tagumpay na naman tayo, nakaraos na naman tayo, nakaraos sa mga bayarin, di ba? Ang ating mga anak, safe na nakakauwi sa bahay, galing pag-aaral. Tayo, maganda trabaho natin. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon na ang tinitingnan karamihan ng marami ay yung mga kakulangan, yung kawalan, 'di ba? Sabi nga pag nag alam mo yung bond paper na white,
O, lagyan mo ng maliit na tinta. O ano yung nakikita? Yung maliit na tinta sa gitna. Hindi niya nakikita yung puting-puting napakarami. Ibig sabihin, yung karamihan ng kabutihan ng Panginoon, hindi makita na madami. At ang nakikita yung katiting na kakulangan sa Kanya. Diba? Marami nagtatanong, Lord, bakit ganito ang buhay ko? Hirap na hirap ako, kulang na naman. Maraming mga gano'n nagtatanong, no? Bakit nung ako'y mula, nung ako'y naging Kristiyano, lalo na yata ako naghirap? May mga gano'n. Kasi nakikita niya yung kakulangan, yung kawalan. Hindi niya nakikita yung every morning na gumigising. Biyaya yun ng Panginoon. Tama? Ang mahal kaya na oxygen. Di ba? Ang mahal na oxygen. Pag pupunta ka sa ospital, marirealize mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Pag pupunta ka sa libing, sa patay, makikita mo na kung gaano ka kamahal ng Diyos kasi buhay ka. Ganun. Doon mo titingnan lagi yung kabutihan ng Diyos. Huwag mong titingnan kung ano yung wala sa iyo. Lord, wala akong bahay, wala akong sasakyan. May paa ka naman. Di ba? May maganda kang asawa or may pogi kang asawa. Di ba? Di ba? Blessing po yan. Mayroon ka mababait na mga anak. Blessing po yan. Ang blessing ay hindi lang po sa pera. May maganda kang nanay. Di ba? Blessing po yan. So, wag nating hahanapin yung wala sa atin para hindi tayo makapagpasalamat sa Panginoon. Ang lagi mong titingnan yung, wow, Lord, salamat sa araw. Napakabuti mo. No? Lagi mong titingnan yung meron ka ngayon. Nang sa ganon, ang Diyos ay malugod sa bawat isa sa atin. Amen? Ano naman yung benepisyo? Kanina, napakahalaga dahil ito ay nagpapalakas ng pananampalataya, sobrang halaga nun. Ano naman yung benefits? Ang maganda sa Diyos, mga kapatid, hindi siya kapag may ginawa ka sa Panginoon, hindi ka lugi. No? Hindi ka lugi. Meron siya laging ibabalik, ibibigay sa iyo kapag may ginagawa ka sa Panginoon. Tama? O yan sabi dito pag ikaw nananalangin sa Panginoon, una, magkakaroon ka ng kapayapaan at kapanatagan. Yun pala. Ngayon, ano ang sabi sa Pilipos 4:7? Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ay mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, ito ang napakaganda sa Panginoon. Ang sabi dito, kapag ikaw ay nagpe-pray, pumapayapa ka. May problema, walang pera, payapa ka sa Diyos. Kaya magtataka yung mga kapitbahay mo. Sabi diyan, hindi mauunawaan ng kapitbahay mo. Bakit ito si Angie? Bakit ito problemado sa buhay? Pero bakit ito ang galing mamalakad sa pamilya, di ba? Bakit ito problemado na? Ang daming pinagdadaanan sa buhay, pero bakit ang saya-saya? Hindi nila maunawaan yun. Tama? Daming pinagdaanan nito Namatay na kung sino-sino sa pamilya, pero ito, masaya, naglilingkod sa Panginoon. Pero yung mga wala sa Diyos, nako, gulo na ang buhay. Pero yung mga nasa Panginoon, punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kapanatagan, pag lagi tayong nagpe-pray. Kaya ngayong gabi, mga kaibigan, mga kapatid, sino nangangako sa Panginoon na magsisimula na yung prayer? No? Yung pananalangin, hindi natin kalilimutan. No? Yung prayer na yan, magiging natin sa Diyos, ugnayan. Nang sa ganun, lalong tumibay ang ating relasyon sa Panginoon. Grabe. Hindi nila alam, punong-puno ka ng problema, takang-taka yung mga tao sa'yo. Pero payapa ka, panatag ka pa. Ganon ang presensya ng Panginoon, no? Kung magbigay sa atin. Grabe, Kaya nga yung isa sa mga kaibigan natin na napakalayo pang lugar, taga Kalamba, dito pa sumisimba. Daming problema, daming utang, daming naniningil. Pero ang sabi niya, alam mo, brother, hindi naman nawala yung problema sa pagkakautang, may naniningil pa rin. Pero nagsimula ako ng relasyon sa Diyos, nag-pray, nagbasa ng Bible, nako, guminhawa ang buhay. Nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng kapanatagan. Ayan, tuloy po kayo. Abot pa, nangangalhati pa. Nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng kapanatagan. Bakit? Yun ang benepisyo kapag tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon. No? Nakikipagrelasyon sa Diyos. Kaya, bago kayo makipag-usap sa inyong mga syota, sa inyong asawa,
Kausapin niyo muna ang Panginoon. Bakit? Kasi may magandang benepisyo eh. Yung mga syota natin, mga kaibigan natin, kapag makikipag-usap tayo, pagod na pagod. Puyat na puyat. Di ba? Ano ang benepisyo? Pagod, puyat. Pero sa Diyos, pag kinausap mo ang Panginoon, nanalangin ka, punong-puno ka ng kapayapaan, punong-puno ka ng pag-asa. Amen? Sabi nga dito, ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan, kapanatagan, sa gitna ng mga pagsubok, problema sa ating mga buhay. Kahit tayo mga Kristiyano na nakakakilala sa Panginoon, mga anak ng Diyos, ang problema hindi tayo accept dyan. Tama? Dadaan at dadaan sa'yo dyan. Parang bagyo dyan. Parang bagyo yan. Dumadaan sa Pilipinas. Ngayon, hindi alam kung saan tatama sa lugar na yon. Ngayon, ang maganda, kapag ikay nananalangin, may prayer ka sa Panginoon, anumang bagyo ng problema, hindi ka madadala. Tama? Ang sabi nga doon sa Mateo, yung isang tao nagtayo ng bahay sa buhanginan at yung isa naman ay sa bato. Nung dumating ang bagyo, sino ang nadala sa dalawa? Yung nagtayo sa buhanginan. Bakit? Walang pundasyon eh. Tama? Walang Panginoon, walang prayer, walang pagbabasa ng Biblia. Kaya nung dumating ang problema, laglag ang tuka nila. Lupaypay, depressed, no? Hindi alam kung saan pupunta. Pero yung nagtayo ng bahay sa batuhan, no? Dumaan ang bagyo, nakatayo pa rin. Dumaan yung problema, nakatayo pa rin. Dumaan yung pagsubok, nakatayo pa rin. Bakit? Punong-puno ng pananalangin. Punong-puno ng pakikipag-usap sa Diyos. Amen? Kaya nga naman, ang Diyos lagi natutuwa sa mga tao na lumalapit sa Kanya. Diba? Sabi nga sa kanta, kung ikay lalapit, siya'y lalapit sa iyo. Kaya yung mga pangailangan, naku, simple lang sa Panginoon niyan, kapatid. Kayang-kaya ng Diyos na ibigay sa iyo yung mga bagay na kailangan mo. Bakit? Kasi maganda yung pakikipag-usap mo sa Kanya eh. Kasama yun sa benepisyo, mga blessing na ibibigay sa iyo ng Panginoon kapag ikaw ay nagpe-pray. Pangalawa na benefits, pag ikaw ay nagpe-pray, nagdadasal, natuturuan tayong magpatawad. Kahirap kayang mag-pray ng may galit sa puso. Naranasan niyo na ba yon? Nagpe-pray ka, gusto mo mag-pray, pero hindi ka makapag-pray. Bakit kaya? Dahil kagalit mo yung asawa mo eh. Di ba? Gusto ko na mag-pray sa Panginoon eh. Kaya lang, may tampuhan kayong dalawa. May tampo sa anak, may tampo sa biyanan, or manugang. May ganon. Hindi ka tuloy makapag-pray. Pero pag nag-pray ka na, yun, ito ang maganda. Sabi dito sa Mateo 6:14, at kung kayo ay magpapatawad sa mga taong kanilang, at kung kayo ay magpapatawad sa mga tao ng kanilang mga pagkakamali, ay patatawadin din sa inyo ang amang nasa langit. Okay. Nag-pray ka, hindi ka nagpatawad. O ano mangyayari? Hindi pakikinggan ni Lord yung prayer mo. Bakit? Hindi mo nga mapatawad siya eh. Tapos magpe-pray ka. Pero yung may utang, hindi yun kasama dito. Diba? Ito po yung pagpapatawad sa kasalanan, no? Brother, aking may utang ako, pwede ba akong patawarin? Ay, hindi yun, ibang usapan to. Ito, yung, kumbaga, kaya hindi makalapit sa Panginoon dahil kagalit kasi yung asawa ko eh. Kagalit yung anak ko. Kagalit yung biyanan or sino man na may kagalit, no? Kagalit ko kapitbahay ko eh. Hindi tuloy lumalim sa Diyos. Hindi makalapit sa Panginoon. Bakit? Kasi nga hindi nagpapatawad. Kaya nga, bago ka lumapit sa Panginoon, ang sabi, bago ka maghandog, ang sabi doon sa iba pang Bible verse, bago ka maghandog, ayusin mo muna. Kausapin mo muna. Sabi mo sa asawa mo, bati na tayo ha. Siya, magpe-pray na tayo. Ayan. Ay di malaya ka makakalapit sa Panginoon. At kapag nagpatawad ka na, nako, be-bless ka na ng Diyos. At yung hihilingin mo sa Diyos, kapatid, ibibigay na yun ng Panginoon. Bakit? Nagpatawad ka na kasi. Amen? Ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng lakas magpatawad at magbigay ng pagpapatawad sa iba. No? Magbibigay ito sa iyo ng lakas na magpatawad. At ang maganda, pag sa Panginoon kasi, sabi nga, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. No? Ganun sa Diyos. The more na lumalapit ka sa Panginoon, yung matigas mong puso, nako, hindi ba pagpatawad? Nako, papalambutin yan.
Palalambutin yan. Babaguhin niya ng Panginoon unti-unti. Diba? Unti-unti, dilinisin niya ng Panginoon. At nang sa ganon, di magandang pakipag-ugnayan mo sa Panginoon. Yan o, magbibigay ng pagkapatawad sa iba. Mapapatawad mo ng iba. Diba? Sabi nga sa ating verse, nasan yung verse natin? Nandito yun eh. Loving God, loving people. Mahalin mo ang Panginoon. Paano mo ipapakita na mahal mo ang Diyos? Ay di minamahal mo yung kapwa. No? And then, sabi dito, sa pamamagitan ng panalangin, nakikipag-usap tayo sa Diyos, nagpapalakas at kapag tayo inanalangin, ito yung una lang, pakikipag-usap, tapos pinalalakas nito ang ating pananampalataya, and then humihingi tayo ng gabay at tulong, nagpapahayag ng pasasalamat, at nakakamit natin yung kapayapaan at kapanatagan. Ito yung isang makapangyarihang paraan upang mapalalim ang ating relasyon sa Diyos at makahanap ng kagalingan sa gitna ng hamon sa buhay. Kaya nga mga kapatid, sa ating mga pinag-usapan, mga pinag-aralan ngayong gabi, lagi po natin tandaan na ang Diyos ay gusto lagi na ikaw ay makausap. No? Magkaroon kayo ng magandang relasyon. Sabi nga kumbaga sa syuta ay ikaw ay lagi niyang namimiss. No? Syuta. Lagi kanyang namimiss. Lagi kanyang hinahanap. Oo, naka-wallpaper pa yan. Gustong-gusto ng Diyos na ikaw ay makausap, makita, tandaan mo yan. Dahil ang Diyos ay magbibigay sa atin ng magandang oportunidad, mga blessing na sa bawat araw makuha mo. Kaya nga, anuman yung mga dreams, mga plano mo sa buhay, tandaan mo kapatid, pag punong-puno ka ng prayer sa buhay mo, lahat magtatagumpay. Kapag punong-puno ka ng prayer, nakikipagrelasyon sa Diyos, nako kapatid, ang sarap mabuhay sa mundo. Pero subukan mong lumayo sa prayer, no? Ang prayer naman, hindi sinabi kung gaano kahaba, kung gaano kaiksi. Ang mahalaga sa Panginoon, sabi nga, yung every moment mo, English, yung every moment ng iyong buhay, every breath, sabi doon sa kanya, sa kanta, every breath that every moment I'm away, diba? Yun ang gusto ng Diyos. Lord, have your way in me. Yun ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Nako, sinisigurado ko sa iyo, laging sasamahan tayo ng Panginoon. No? Pagtatagumpay niya. Lahat ng mga saradong pinto ay bubuksan ng Panginoon sa buhay natin. Lahat ng mga saradong bintana ay bubuksan ng Panginoon sa buhay natin. Parang ilog na rumaragasa ang dadagsa sa buhay ng bawat isa. Basta yung ating relasyon, pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ay ating ayusin. Dahil siya yung Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, na kita ka niya, alam ka niya, diba? Alam niya yung buhay mo. Kaya ano man yung pinagdadaanan ng buhay ng bawat isa, tandaan mo, sagot ka ng Panginoon. Diba? Ayan, nanonood sa ating online viewers na. Sagot tayo ng Panginoon. Amen. Sagot tayo ng Panginoon. Kaya, prayer ang solusyon sa lahat ng ating pakikibaka sa buhay. Sa lahat ng hamon ng buhay, prayer ang solusyon, kapatid. No? Prayer, prayer, prayer. Okay? Tayo lahat ay tumayo bilang closing sa aking mensahe. Panginoon, maraming salamat po sa amin pong napag-usapan ngayong gabi. Ang nais mo sa amin, Panginoon, ay isang puso na lumalapit, isang pusong basag na pag lumapit sa iyo ay binubuo mo, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong mga salita na lagi na nagbibigay sa amin ng tamang direksyon, ng tamang pagtuturo sa aming mga buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon, dahil ikaw po ay ini-ignore namin sa kabila ng aming pinagdadaanan, hindi ka namin pinagkakatiwalaan. Sa kabila ng mga problema at pagsubok na dumarating sa aming buhay, kadalasan ay inuunan namin ang aming mga sarili. Subalit sa mga oras na ito, Panginoon, kami po yung nagtitiwala muli sa iyong presensya. Nagtitiwala po muli kami sa iyong kakayahan na ikaw yung Diyos na makapangyarihan na laging gagalaw
sa aming mga buhay. Naniniwala kami, Panginoon, sa aming pagpipray, sa aming panunumbalik sa iyo, Panginoon, ng aming relasyon sa iyo. Lord God, ano man yung mga bagay pa, Panginoon, na aming lalakarin, mga bagay na aming susuungin, Panginoon, sa buhay na ito, naniniwala kami, Panginoon, ang protection mo, ang pagsama mo, at pagtagumpay mo sa buhay ng bawat isa ay mangyayari, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, mga kapatid. Maraming pong salamat. Ay. Ayan, sige po, palakpakan natin ang Lord sa buhay ng bawat isa. Ano kayo po? Tunay nga po na napakahalaga ang panalangin. Kaya po naging matagumpay ang Panginoon. Na, siguro pwede naman niya hindi gawin yung tinuro sa kanya. Dahil alam niya yung bigat ng kasalanan, alam niya yung pagdadaanan niya. Pero ang naging solusyon, namatay siya sa sarili niyang kagustuhan, ay ang pagbubukan na lang. Ano po ba ang church natin? Napakadaming event. Ano po? Meron tayo mga event sa kabataan,